Ang lihim ng bahay na nasa Baryo Biringan. Ako si Clara, 35 taong gulang at lumaki ako sa probinsya ng Samar. Noong bata pa ako, madalas kong marinig ang mga matatanda na nagkukuwento tungkol sa Biringan, isang misteryosong baryo na sinasabing hindi matatagpuan sa karaniwang mapa. Ayon sa kanila, ito ay tirahan ng mga engkanto at nilalang na hindi natin nauunawaan. Sa lahat ng kwento tungkol dito, isa ang hindi ko malilimutan, ang kwento ng isang bahay na lumilitaw lamang sa ilang piling gabi. Nangyari ito noong ako ay 16 na taong gulang. Isa akong estudyante sa high school at madalas akong maglakad pa uwi mula sa eskwela. Ang daan pa uwi ay dumadaan sa isang malawak na palayan na sa dulo ay isang madilim na kagubatan. Ayon sa mga nakakatanda, sa kagubatang iyon nakatago ang baryo ng Biringan. Isang gabi, inabot ako ng dilim sa daan. Ang buwan ay halos natatakpan ng makapal na ulap at tanging ang flashlight ko lang ang nagbibigay ng liwanag. Sa gitna ng aking paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa hangin. Ang paligid ay biglang naging tahimik, wala ang karaniwang tunog ng mga kuliglig o ang ihip ng hangin sa mga dahon. Habang naglalakad, napansin ko ang isang bahay na nakatayo sa gilid ng daan malapit sa kagubatan. Hindi ko ito nakita noong umaga, kaya nagtaka ako. Ang bahay ay tila bago, may malalaking bintana at liwanag na nagmumula sa loob. Narinig ko ang tunog ng pagtugtog ng gitara at mahihinang halakhakan mula sa loob. Sa aking pagkamausisa, nilapitan ko ang bahay. Sa labas, nakita ko ang isang lalaki at isang babae na nakaupo sa balkonahe. Pareho silang maganda at matangkad na tila hindi ordinaryo ang kanilang anyo. Ang kanilang mga mata ay tila kumikislap sa dilim at ang kanilang mga ngiti ay parang nakakaakit ngunit nakakatakot. "Magandang gabi," bati ko. "Hindi ko po alam na may bahay dito." Ngumiti ang lalaki at sumagot, "Bagong gawa lang ito. Pasok ka, magpahinga ka muna." Sa isang iglap, naramdaman kong tila hinihigop ako papasok sa bahay. Ang loob ay napakaganda, makikinang ang mga muebles at ang liwanag ng mga lampara ay tila ginto. Ngunit napansin ko rin ang kakaiba. Walang anino ang mga tao sa loob at ang kanilang mga mata ay tila nakatuon sa akin kahit saan ako tumingin. Bigla kong naalala ang kwento ng aking lola tungkol sa mga engkanto sa Biringan, mga nilalang na nag-aanyong tao upang akitin ang mga naliligaw. Sinabi niya na kapag inalok ka ng pagkain o inumin, huwag mong tanggapin. Habang nakaupo ako, inalok ako ng babae ng isang tasa ng tsokolate. Napansin kong ang likido ay hindi ordinaryo. Ito'y makintab at may kakaibang amoy. Tinanggihan ko ito ng magalang at nagdahilang kailangan ko ng umuwi. Ngunit sa pagbangon ko, naramdaman kong biglang bumigat ang aking katawan. Ang mga tao sa paligid ay tila lumapit at ang kanilang anyo ay nagbago. Ang kanilang mga ngiti ay naging mas malaki at ang kanilang mga mata ay naging itim na butas. "Hindi ka na makakaalis," sabi ng babae, at biglang nagdilim ang paligid. Nagising ako sa gilid ng daan, pawis na pawis at humihingal. Ang bahay ay wala na at ang paligid ay muling binalot ng karaniwang katahimikan ng gabi. Pagdating ko sa bahay, ikinuwento ko ang nangyari sa aking lola. At sinabi niya na isa itong babala mula sa mga nilalang ng Biringan. Simula noon, hindi na ako nagpaiwang mag-isa sa daan tuwing gabi. Ang misteryosong bahay ay hindi ko na muling nakita, ngunit ang takot at kaba na naramdaman ko noong gabing iyon ay nananatili sa akin hanggang ngayon. Ang nakakatakot na bangungot ng Hotel Montevista. Ako si Ramon, 37 taong gulang at isa akong travel vlogger. Marami na akong napuntahang lugar sa Pilipinas, ngunit ang isang karanasan ko sa Davao City, sa isang lumang hotel na tinatawag na Hotel Montevista, ay isang alaala na hindi ko malilimutan. Isa itong karanasan na palagi kong naiisip tuwing naglalagi ako sa ibang lugar. Noong 27 taong gulang pa lang ako, pumunta ako sa Davao upang mag-feature ng mga murang hotel sa lungsod. Isa sa mga nirekomenda sa akin ng mga lokal ay ang Hotel Montevista, na matagal nang itinayo noong panahon ng Amerikano. Bagamat medyo luma na ito, marami ang nagsasabi na maganda pa rin ang serbisyo rito, kaya nagpasya akong subukan. Pagpasok ko sa hotel, napansin ko agad ang kakaibang aura nito.
Ang lobby ay may lumang disenyo. Malalaki ang chandelier, may mga antigong muebles, at ang mga pader ay may mga nakapaskil na lumang larawan ng lungsod. Nakangiti naman ang receptionist at tinanong ako kung ilang gabi ako magpapalipas doon. Sinabi kong mag-stay lang ako ng 2 gabi. Habang inaabot niya ang susi ng kwarto ko, sinabi niyang nasa 3 palapag ito, kwarto numero 31. Medyo lumuma na ang susi, hindi ito digital, kundi isang klasikong brass key. Sumakay ako ng elevator at pagdating sa 3 palapag, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan. Walang tunog kahit mula sa mga kwarto o pasilyo. Nang buksan ko ang kwarto, naamoy ko agad ang halimuyak ng lumang kahoy at pintura. May kalumaan ang muebles sa loob, ngunit maayos naman ang kama at banyo. Pagkatapos kong mag-ayos ng gamit, nagpahinga ako saglit bago bumaba upang kumain. Sa unang gabi, naging normal naman ang lahat. Sa tingin ko. Matapos kumain, umakyat ako sa kwarto at natulog ng maaga. Subalit habang natutulog ako, nagising ako sa pakiramdam na parang may nakatingin sa akin. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko ang isang silwetang nakatayo sa gilid ng kama. Akala ko'y nananaginip lang ako, ngunit nang ikurap ko ang mga mata ko, nandoon pa rin ito. Hindi ko maaninag ang mukha nito, ngunit alam kong ito'y nakatingin sa akin. Tumalikod ako, nanginginig sa takot, at pinilit kong bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, inisip kong baka pagod lang ako at nanaginip. Ngunit pagtingin ko sa salamin ng aparador, may nakita akong mga bakas ng kamay na tila mula sa maruruming daliri. Ang problema, mag-isa lang ako sa kwarto at hindi ko ito ginawa. Sa 2 gabi, naramdaman ko na ang tunay na bangungot. Pagkatapos kong maghapunan, umakyat na ako sa kwarto at humiga. Bandang hating gabi, nagising ako dahil sa tunog ng marahang pagkatok sa pinto. Pagbukas ko, walang tao. Bumalik ako sa kama, ngunit ilang minuto lang ang lumipas, narinig ko ulit ang pagkatok, mas malakas na. Lumapit ako sa pinto at sinilip ang peephole. Sa labas, may nakatayo na babae, nakasuot ng puting damit. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil tila natatakpan ito ng kanyang mahabang buhok. Napaatras ako sa takot at tinanong kung sino siya, ngunit hindi siya sumagot. Pagbukas ko ng pinto, wala na siya roon. Pagbalik ko sa kama, biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa kwarto. Ang TV ay biglang nagbukas at may lumang kanta na tumutugtog mula rito, isang awit na parang mula pa noong dekada 50. Nang i-off ko ito, narinig ko ang bulong sa likod ko. "Umalis ka na!" Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Paglingon ko, wala akong nakita, ngunit biglang bumagsak ang lampara mula sa mesa at naramdaman kong tila may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kinabukasan, nagmadali akong mag-check out. Nang sabihin ko sa receptionist ang mga nangyari, ngumiti lang siya at sinabing, "Marami na pong nagkwento ng ganyan, lalo na sa kwarto 31. Siguro'y gusto lang nila ng kasama." Simula noon, hindi na ako nagstay sa mga lumang hotel. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang malamig na boses na bumulong sa akin. Ang Hotel Monte Vista ay nananatiling bahagi ng listahan ng mga lugar na hindi ko kailanman babalikan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakatakot na kwento dito sa madilim na gabi. Hanggang sa susunod, ingat ka lagi sa dilim.